Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot ulit tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, ano po ba yung dapat kong bilhin na vitamins sa ibon ko? Sa totoo lang, basal yung mga ibon ko. Ang kaso sir, nag-iitlog ang pares pero hindi per tail. 1 year and 8 months na yung ibon ko. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, ano daw ba ang dapat niyang bilhin na vitamins? Yung mga pares daw niya, nangingitlog pero hindi per tail. 1 year daw and 8 months na. So mga kaibon, baka po yung pares ni sir hindi po cock at hen. Baka po parehong hen po yan. Kung nangingitlog po na palaging walang laman, baka po cock at hen yan. Tingnan nyo po yung itlog nila kung ilang peraso. Halimbawa po nangitlog ng 8 or 6 pataas, tapos palaging walang laman, halimbawa nakailang pangingitlog na yan, ang iniitlog palaging 6 pataas, baka po posibleng parehong hen po yan. Mas maganda siguro biyakin nyo po yung pares po ninyo. Baka kasi parehong hen yan para naman makapag itlog ng merong laman. Minsan naman kung halimbawa po nasa kondisyon naman ang katawan ng mga alaga po ninyo, tapos cock at hen naman po sila, yung ganyang klase ng pangingitlog na palaging walang laman, baka po hindi compatible. Kaya po ang masasuggest ko po dito, mas maganda biyakin nyo po yung paresan po ninyo para po magkaroon ng itlog na per tail. And then minsan po obserbahan po ninyo yung paresan po ninyo. Tingnan nyo po kung nagsusubuan ba sila, and then kung nagpapatungan ba sila. Meron naman mga senyales kung halimbawa same hen ang paresan po ninyo. Kasi po ang mga same hen kasi nagme-mate din po yan. And then nagsusubuan. Pero tingnan nyo po, kapag kasi yung same hen nagsubuan, marami po ang natatapon na sinusubo. Kasi po pareho po kasing malaki ang tuka ng same hen. Kaya po kapag sumusubo yan, talagang meron pong nalalaglag na tatapon. Kapag po halimbawa yung isa ay sumubo doon sa isa. Kapag naman po sa mating, kapag po nagme-mate po ang same hen, nalalaglag din po yan. Dahil po ang same hen, halos po magkapareho po yan ang size ng buntot. Hindi po kasi kayang ilipat ng isa kapag kumbaga binibira niya yung isang yung kapares. Kapag po bumibira po yan sa kanan and then medyo napagod na, ililipat po niya yan sa kabila. Kapag nilipat po yan, hindi po yan kayang ilipat dahil sasabit po kasi po parehong malaki yung buntot, nalalaglag. Minsan naman may mga pagkakataon na kapag po gusto niyang ilipat, halimbawa binibira sa kanan, gusto niyang ilipat sa kaliwa, may mga pagkakataon na kapag lilipat siya parang lumilipad, kaya minsan nalalaglag. Sa mga parisan po na cock at hen, kapag po nag-mating yan, kapag po bumira yung cock at hen, halimbawa nag-mate, yung cock kapag binira sa kanan, ang bilis lang po niyan ilipat kapag napagod. Ang bilis lang po niyan ilipat sa kabila. Dahil po ang buntot po ng mga cock is slim. Kapag kasi ililipat niya yan sa kabila, ang bilis niyang mailipat dahil slim yung buntot niya. Sa parehong hen, hindi po yan kaya ilipat. Base po yan sa experience ko kapag nagme-mate na nakikita ko yung same hen. Hindi po niya yan kayang ilipat kasi po malaki po yung buntot niya. Hindi po kaya. Kaya kapag lilipat yan, parang lilipad. Minsan, pag pinilit naman, nalalaglag. Kasi hindi po niya kaya yung paglipat. Minsan naman, parang lilipad para lang makalipat. Hindi kagaya sa cock at hen na talagang ang cock, kapit lang yan dyan sa perch. Kaliwat kanan ang bira niyan, walang laglag po yan. Dahil kaya niyang ilusot-lusot yung
buntot niya kasi po slim lang. Ang buntot kasi ng mga kak mga kaibon, kumbaga sa letter B, matulis. Kumbaga sa letter B yung as in victory yung kak. Sa mga hen naman U as in universe. Yun ang shape ng buntot niyan. Sa tuka naman, talagang ang tuka ng kak medyo slim. Medyo maliit talaga yan. Sa hen malaki. Kaya mapapansin nyo kapag sumubo ang kak, pasok na pasok kapag sumubo doon sa hen, walang tapon. Pero kapag hen, same hen, talagang merong tapon kasi parehong malaki yung tuka. Kay sir, baka po same hen yan. Kapag po same hen yan, mas maganda biyakin nyo po. Obserbahan nyo yung mating, yung pagsubo, and then yung pangingitlog kung 6 pataas. Baka po same hen yan. And then obserbahan mo rin kung nagsusubuan ba yan or kaya naman nagme-mate. Kapag po kak at hen naman yan, baka po hindi compatible. Yung pa rin ang suggestion ko doon, bibiyakin nyo po yan para po makapag-itlog ng may pair-tail. So yan po yung unang katanungan sa atin. Pangalawang katanungan po sa atin ng kaibon natin. Good PM sir, ask ko po, totoo po ba na ang back-to-back wild type perso naglalabas din ng Lutino? Sana po mapansin nyo. Salamat and God bless. Mga kaibon, ang back-to-back green perso, naglalabas po talaga yan ng Lutino. Halimbawa, meron kayong back-to-back green perso, naglalabas po talaga yan ng Lutino. Meron kasing mga parisa na nagamit po sa pagpaproject din. Kaya po, minsan talagang naglalabas din ng Lutino yung mga wild type natin na green perso. Sa mga blue series naman, yung mga back-to-back na blue perso, naglalabas din po yan ng albino, mga kaibon. Hindi na po nakakapagtaka po yan na kahit perso po sila, naglalabas po ng mga red eye. Kasi po, nagamit din po natin yan, yung iba kasing mga nabibili, nagamit din po yan sa pagpaproject ng mga red eye na perso, kagaya ng mga ino. Kaya po hindi na po nakakapagtaka. Wala lang po akong talagang pinakang idea sa history po ng green perso. Pero sa tingin ko po, galing po yan sa ino. Mapapansin nyo naman ang green perso, dilaw. So dilaw yung pinakang leeg niya na kulay. So nangangahulugan, ang pinagmulan nanggaling po sa mga dilaw. Yung mga dilaw na alagaan natin di mga ino, kagaya po ng Lutino. Pero meron akong parisa noon na matagal na back to back green perso. Matagal na sila, nakailang clutch na sa akin. Halos inabot na ng 7 ata o 8 bago ko po yun na ibenta rin. Hindi po yun naglabas ng visual na Lutino na perso. Hindi po siya naglabas ng visual Lutino na perso. Pero meron ako nung parisa na back to back green perso. Unang clutch pa lang, naglabas na po ng visual na Lutino na perso. So sa tingin ko, sa mga perso natin na green at sa mga blue series, nagamit siguro kung halimbawa nakabili tayo ng materyales na baka po nagamit siguro sa mga pagpaproject ng mga red eye or galing sa mga parisa na meron dugong ino, kaya po nakakapagpalabas ng mga visual na Lutino. Naglalabas po yan, normal po yan. Sa mga green series, naglalabas po talaga yan. Sa mga blue series, naglalabas din yan ng albino. So ito po, yung panghuling katanungan sa atin. Good day kahabi. Ask ko lang, may hen ako, isa lang po, ala pa po akong may pares sa kanya. Matured na po siya, may napupuna po ako sa kanya, dumidi pa po siya kahit ala siyang pair. Normal lang po ba yon? So si sir, meron daw siyang matured hen, dumidi pa kahit walang kapares. So normal lang po yan, talagang ready to breed po siya, kaya po dumidi pa yan. Kinakailangan, dahil kung dumidi pa na yan, sure hen na po yan. Sa tingin ko, dahil palagi nang dumidi pa, mas maganda, dahil wala naman yung kapares, dumidi pa, hen talaga siguro yan. Mas maganda, hanapan mo rin po ng sure cock
para po mag-breed na po yan. Normal naman po sa mga alaga natin ang dumidipa. Minsan nga yung mga ibon ko noon, walang kapares, nag-iisa lang sa cage, nangingitlog. So normal po yan mga kaibon. Kapag palagi ang ganyan, aabutin din yan sa pangingitlog. So mangingitlog din yan, sir. So ang itlog niyan, wala siyempreng laman dahil wala namang kapares. Dala lang yan po ng mga kinakain, mga patoka. At inaabot na ng talagang breeding. So kinakailangan lang po dyan, hanapan nyo po ng kapares. Ang hanapin nyo pong kapares, dapat sure cock dahil hen po yan. Mas maganda dahil mature na yan, dapat ang maipares mo dyan, mas maganda proven cock na rin. Para po breed na talaga pag nagpares po sila. Huwag po kayo mag-aalala dahil sa ganyang klase, normal po yan sa mga hen. Kahit walang kapares, dumidipa. Minsan nga kahit walang kapares, nangingitlog. So hanapan nyo na lang po ng proven cock para po mas mabilis ang proseso. Sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.